Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Initially yung mga nakitang items yung sa baba, those will be kinolect ng divers natin, and yung right na unit na kumuha niya, tinurn over natin sa SOCO. Sir, ilan yung sako po na nakuha natin? Initially yung kanina, yung ating nakuha, 2 sack siya sa magkaibang lugar, Sir, ano yung laman ng mga sako na na-recover? It is still going to be determined ng SOCO, hindi kami makapag doon. But again, nakita niyo naman, you have witnessed yung operation namin kanina. Ano ba to, sir? Kagaya nung na-recover kahapon? I cannot say anything about that kasi sila yung nag-take charge kagad. Nakita niyo once na nakuha para ma-preserve yung integrity ng mga nakuha ng divers natin, kinalalagay kagad appropriately sa isang bag, para hindi siya ma-contaminate at ma-handle natin na maayos kung yun man ay parte man ng katawan ng tao. Sir, anong naging role ng NBI and ng prosecutor nung niretrieve itong mga sako? So, kasama naman sila, it's a whole of government approach, ika nga, So, ang NBI being under the DOJ, kami na-request ng DOJ to do the underwater operations, ay sama-sama kami dyan, together with the PNP. So DOJ pala talaga ang nag-request itong mission na to, okay? Ito yung mga sako po, malapit ba dun sa napagkitaan din dun sa kahapon? Yung mga sites kasi, di ba, na-mention namin may search pattern. So may straight line tayo na search pattern, tag 100 meters yan. So yun yung binabaybay ng divers natin. Then naglalagay tayo na... Ang dito, nakikita kaya nila yun? Dito lang, hindi naman sa pero maulan ngayon. Ang pagkakaalam ko, hindi naman sobrang kalinawan ng tubig dyan. So, nakikita kaya nila yun? Paano nila nakikita? Ang flotation device, pag nakita natin yung isang suspicious na... may device. So may device pala. May device sila na panghanap. So ganun yun, tinataging natin. Naglalagay tayo ng coordinates para pag dumating yung ibang ahensya ng gobyerno, pag in-extract natin, properly natin ma-document. Sir, kalalim? Yun nga, dalawa yung lugar. Yung initial, yung isa, yung first natin is nasa 70 feet approximately. Lalim yung din. isa nasa 50 feet. Sir, may nakuha 50 feet, 70 feet, sobrang labo na ng tubig nun. Pero hindi ko... May ganun bang device? Baka yung device ni Tori yan, ha? Mahirap pag yung device ni Tori. Saan sa ang heartbeat ang lalabas nun? May ganun pala. So, sige nga. Sige, paniwalaan natin ngayon lang. Ako doon sa fish pond, yung isa sa mga suspect. Fish pond? Wala tayo dun sa fish pond. Sir, saan eksakto nakalagay yung mga object, yung mga suspicious object na yun? Yung sako na pula o merong iba pang... Yung sack kasi, tandaan natin malalim yan, Then, pag nagkakapakapala lang, yung video ng yung description ng ng divers natin sa bottom, halos 1 meter lang yung visibility. So, kapa-kapa. Pero pag nakita nila na yung nakabalot dun sa isang object ay maaaring mag-disintegrate dun sa or maggutay-gutay, binabalutan na natin yun together ng ng fine mesh net
para kung mag-ascend na tayo, hindi siya magsabog-sabog, no? Ganun yung ginagawa natin. We handle... So yun, no, bali sabi dito, bago pala daw iahon yung mga sako na di umano'y may buto nung mga missing sa bungero, inaanuhan na nila, kinukuberan na nila ng isang sako pa. No, parang nga naman, di tama naman yung sinasabi nito, hindi tayo magiging bias, no. Tama naman yung sinasabi niya, para hindi nga naman magsabog-sabog. Pero ang isa sa katanungan, sa tinagal-tagal, hindi ba nawasak yung sako? Yung sako na pinaglagyan ng mga buto na yun? No? it very carefully. Confirm ko lang po ito yung pulang net. Yes, yun yung pine mesh net. Kumbaga secondary yon to preserve, no? Whatever object we will find. Kasi nga, sa tulad nung kahapon, no? Siyempre, merong mga sacks dyan. Kasi, this is may mga fish pen, no? So, hindi natin alam kung yun ay debris coming from fish pen, no? So, merong matatagal na nagugutay-gutay na, meron ding mga buo pa. Then may laman yan. So, iniisa-isa yan. Then, yung soko, they will determine kung ano yan. They will handle Sir, it. tama na sir. Buo ba yung plastic or yung sako? Buo ba siya? Dun sa depth ng 70 at yung 50 kanina, gutay-gutay na yung sack. So sir, yung nakita namin na pula, hindi na yun yung pinaka-original Ay, hindi yan. sako. Ano yan? Transfer Secondary. na siya. No, it wasn't transferred. It is a protection. So, the sack, no, containing whatever it is na nandun, kinuberan lang natin siya ng net, if you could just imagine. Para, again, pag inakyat mo, hindi siya kakalat. Kasi tubig yan eh. Pero yung itsura sir nung pinaka-raw, in its rawest form, nung nakita, gutay-gutay na ano yung itsura. Yung Luma cover talaga. niya, no, kapaka nga dun sa bottom eh. So, parang siyang sack. Parang nagagalit na si sir. Kakapaka nga doon sa bottom eh. Ang kulit mo eh. Sack siya na, siyempre strands siya na hinabi mo. So, medyo gutay-gutay na siya. So, to keep it safe, no, pag inangat, Pero yung pinagtataka nga dyan, kung doon sa buto, sabihin na natin na may katotohanan. Pero sa sako mo malabo eh, no? Yun ang pinagtataka dyan eh, sa sako eh. Kahit, paano ba? Kasi tubig eh. Talagang mabilis pagkakaalam ko, pag sako, mabilis yan malusaw. Tapos siyempre yung impact pa ng tubig, 'di ba? 'Di ba yung impact pa ng tubig sa ilalim, ganun. So, yun lang. iniibabawan natin siya nung pine mesh net para ma-preserve mo. Kasi kung iangat mo yan in a 70 feet na depth, paakyat, maaaring mawala na yan, no? Magsabog-sabog if you imagine what I'm trying to explain. Ganun pa pa nilagay sa cadaver bag. Ganun pa pa nilagay po sa cadaver bag yung mga to. Posibleng buto. Not necessarily, but it is again to protect the integrity ng whatever object we will find there. Kasi siyempre matagal siyang nakababad, nakasok. For purposes of reporting, sir, anong katawag namin dito? Suspicious objects that we found there sa na bottom na kung titignan mo supposedly wala sa ganon na lugar. So suspicious, wala pang kasiguraduhan. Yun, kung yun ba ay buto ng manok o buto ng tao. Yung nakita na bag tapos dalawa lang yung na-retrieve. Yung kasi yung situation sa bottom, no, sa sobrang labo ng lugar, no, ng ilalim, yung nakikita Yun na, narinig nyo, sobrang labo. Tapos, ang ginagawa, kapaan lang daw. So, meron ba talagang gano'n na, no? Hindi sino nakakaalam dyan, comment nyo nga. Hindi ako na mag-dat pala, nag-research muna ako, no? Hindi kasi, nakakapagtaka kasi talaga. Ang hirap din nun, no? Kawawa din tong mga to. Ang hirap, kapaan talaga. divers minsan dahil you're using their hands lang, no, at linalapit pa talaga nila yung kanilang sarili dun sa hindi mo siya actually mabibilang kaagad unless otherwise maiahon mo na siya, maiangat mo na siya bahagya. So malalaman mo na iisa lang pala. Kasi kung you imagine na ang sako, no, nakababad ng matagal, lumulubog,
may mga parts dyan na natatabunan ng lupa or ng burak. The others are makikita mong naka-appear na lumalabas. So pag in-account mo siya, akala mo minsan dalawa. But pag tinotally in-extract mo na from its yung pagkakabaon niya, no, kasi may burak nga, iisa lang pala. Sir, can we confirm po na bakit po natin hindi kinuha agad yung mga na-identify kaninang umaga? Say again? Bakit po hindi po natin na-retrieve agad yung mga na-identify po kaninang umaga ng mga sako? Nagmamark muna tayo. Kasi kung nakita mo sa bottom, kailangan mo maglagay ng marker eh. So it's a depth of that range. Kailangan maglagay ka ng para malaman mo ulit when you do the extraction. Sir, saan dadalhin itong mga nakuha na objects? It's we Dalhin sa palengke, tapos benta. Tanga mo din eh. Wala bang dadalhin sa soko yan. Iimbestigahan ni DNA test. Ay nako. turned it over sa Soko na kita yan, naman diba? kanina siguro yung And then what's next, sir? Tutuloy Sabi ni sir na rin na alaman nyo naman siguro yung kanina, di ba? Pasimpleng balat ka, sir, ha? Ulitin natin sinabi ni sir, ulitin natin. Pakinggan niya. extraction. So, dadalhin itong mga nakuha na objects? It's we turned it over sa Soko na kita nyo naman kanina siguro yung And then what's next, sir? Tutuloy Kapikon. araw-araw na ba itong Yes, paghahanap? yes. As long as weather is permitting, our guys won't stop, no? We will try to do the best that we could para nabanggit na nga namin maibisan yung agam-agam ng mga pamilya at ng publiko. Pipilitin ng inyong Philippine Coast Guard through the effort ng Department of Justice sa amin and trust, no, yung trust ng lead agency. Now, we will do everything we could para ma-check natin yung bottom for whatever we could get. Sir, saan ba yung hinahanap natin? Ilang sako? The statement na naririnig natin na may 34, may 100. So, kaya nga natin ini-inspect to really determine what's on the bottom. Sir, clarify ko lang. So, yung bagong sako kahapon doon sa unang na-recover na sako, protection lang din? That is not a news, yung puti na nakita doon. Siyempre, yung sako na pinaglalabanan nung unang nakita, purong-puno na siya ng lumot. So, then burned the objects pa na sa loob. So, in order for the investigating team to appreciate, makita yung laman, ipinatong siya sa mas malinis na sack na nandun din sa area. Kasi hindi mo siya mapipicturan, marirecord. Yun ang purpose nun. Sir, mensahe So, ibig sabihin, yung unang nakita natin, ano rin pala yun. Ginamitan nila ng pangsamantalang sako para hindi daw magkalat-kalat kasi inaangat nila. Yan, parang makuhanan ng picture or ayun, may record nila. Ang dito, okay naman din sana to Wala naman tayong problema sana dito. Ang problema lang kasi talaga, etong si Remulla. Ikinokonek ito sa war on drug. No, ikinokonek ito sa war on drug na kesyo kasali pa daw ito sa war on drug ni Pangulong Duterte. Para na naman may panibagong ebidensya na naman silang may ibato kay Pangulong Duterte. Yun yung rito, yun yung problema. Yun yung iniisip natin dito. Excuse me, yun ang iniisip natin dito. So, yun nga sabi, ito palang tawag dito, ito palang mga sako na inaangat, inaano pa, tawag dito, nilalagyan ng pansamantalang bagong sako para ewan ko lang kung pwede yung ganun Sabi naman nila, may interview naman. Malalaman natin yan sa mga sabi nga nila, wala namang tawag dito, wala namang sikreto na hindi na bobonyag. So ito yung balita. Tingnan naman natin ito, DNA. Okay, tingnan natin DNA ng mga butong nakuha sa Taal Lake at DNA ng mga kamag-anak nawawala, ikukumpara. So panoorin natin to. Sakaling mapatunayang buto nga ng tao, isa sa ilalim sa DNA testing ang mga nakuhang buto sa Taal Lake. Ikukumpara yan sa DNA samples ng mga kaanak ng nawawalang mga sabongero. Nakatutok si Sandra Aguinaldo.
Ilang sako na ng mga buto ang naiahon mula sa Taal Lake sa bahagi ng Laurel, Batangas sa gitna ng isinasagawang search and retrieval operation para sa mga missing sabongeros. Pero mga butong ito, hindi pa malinaw ngayon kung buto ba ng tao o hindi, kaya kailangan pang sumailalim sa forensics examination. Ayon sa Department of Justice, kung lalabas sa eksaminasyon na buto ng tao ang nakuha sa Taal Lake, ikukumpara ang DNA nito sa mga DNA sample na sinimulan ng kunin mula sa mga kaanak ng missing sabongeros. This will be subjected to DNA test. The DNA matching is actually... Nako, si Pogi. Delicate. Underway. Kumbaga, ang gagawin po natin, kukunan natin ng DNA sample sa mga kamag-anak ng mga nawawala. At imamatch ho natin yan sa mga DNA na makikita natin sa mga mahanap natin kung sakali. Kung hindi naman daw mag-match ang DNA, iimbestigahan pa rin kung panibagong kaso na ito ng pagpatay. Sabi rin ng DOJ, kukonsultahin nila ang forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun. Nakipag-ugnayan na rin ang GMA Integrated News kay Fortun at pinadala ang larawan ng unang naiahon na mga buto. Base raw sa mga litrato, mahirap daw maglabas ng konklusyon. Definitely, you cannot do a thorough examination on... Ito si forensic pathologist. Pathologist. Yan. Right. Dadalhin mo yan sa laboratory mo, most likely a morgue. Sa akin yan, pa-x-ray ko. To be sure. Kung mapapatunayang sa tao daw ang buto, sabi ni Fortun, isipin mo agad, hindi yan adult na siniksik sa sako kasi hindi kaya. So ano yan? Disarticulated, dismembered, remains, skeletal remains na ba or parts na siniksik mo sa sako. Between burning and burak, I would prefer burak kasi mahuhugasan yung buto, kung buto nga yan. Kasi kung burning yan, medyo lumalabo ang DNA testing. Sabi rin ni Fortun, handa siyang tumulong sa mga otoridad. May panawagan siya sa mga team na nagsasagawa ng retrieval operations. Sana raw ay maging maingat sila sa pagbubukas ng mga pinaglagyan sa mga buto. Ilatag mo yung body bag sa ground. Tapos kailangan mo buksan yung sako. Sige, hiwa ka ng konti, silipin mo. Pero nasa loob ng body bag. I wonder if there was even a doctor there on site or someone in charge. Sabi ng DOJ, bukod kay Julie Dondon Patigonan, meron pa silang impormante na nagtuturo kung saan maghahanap ang Philippine Coast Guard. There are other locals Dumami na. have given Dumadami na yung testigo. similar information dahil lumutang nga po itong si whistleblower. Biglang nagsilabasan din dun sa local area. Merong minark ang Philippine Coast Guard na dalawang site, no, kung saan may nakapkapan na mga sako. Pinagtutulungan daw ng PNP, CIDG at NBI ang investigasyon. May prosecutor din sa lugar para sa mabilis at maingat na investigasyon. Sige. Sabi niya yan. Dito tayo kay Senator, Senator Bato de la Rosa. Ito yung opinion ni Senator Bato de la Rosa sa pagdikit ni Remulla sa war on drug ni Pangulong Duterte dito sa mga nawawalang sabongero. Pasok, Senator. Hindi ko makita yung motibo, bakit kung involved ba sa droga yung mga missing sabongero. Yun ang gusto palabasin ni Ang offense nila ay panyonyupi sa sabungan. Doon sa isabong. Bakit naman ikukulik nila? Siguro kung sabihin nila yung mga tao na ay pulis ang gumawa, pulis ang gumawa, di kasuhan niyo yung pulis. Huwag niyo hindi naman na ginagawa kung sila man na gumawa nung pagpatay doon sa missing sabongero, hindi naman na ginagawa yung dahil sa war on drugs. Ginawa lang yung dahil sa pera na natatanggap nila dyan sa bilang suhol sa kanilang ginawa nila yan nung
suhol galing dyan sa nagpapautos dyan sa pagpatay ng mga tao na yan. Diba? Malayo. Hindi makunik. Ito tama yun kasi kung ang halimbawa mga policeman, kasi war on drug daw di pulis yan. Kung mga policeman ng talagang isa, sa mga napag-utusan, halimbawa lamang to di kasuhan nyo yung mga polis. Yan tanong dyan, hindi mo pwedeng idikit sa war on drug yan porket polis ang nagano, porket panahon ng war on drug na agad. Tama nga naman Senator Bato dun. Sinasabi nga po ni VP Sara na pagdating dito sa ICC, mabilis yung gobyerno natin ngayon doon sa pagresponde or pagtulong agad sa ating mga kababayan doon sa naiipit sa gulo sa gitnang silangan, medyo mabagal. Though sinasabi ng gobyerno natin at kayo mismo, narinig mismo at pinangakuan kayo na hindi makikipag-ugnayan, hindi i-welcome ang ICC sa bansa, pero ngayon lumalabas na nakikipag-cooperate at handa pa na tulungan yung mga sinasabi umano yung mga witness dito sa war on drugs or sa sinasabing EJK po na nangyari po, Senador. Yun ang priority nila. Yan ang binubuhusan ng time, effort and resources. So that is the priority. So ano pa masasabi natin dyan? Prioridad talaga nila yan yung ICC. So, siguro mas importante sa kanila yan. Opo. Samantala, dito naman tayo po sa missing Sabongero po, Senador, kasi meron na namang mga pahayag din po, parang iniuugday na naman dito po sa war on drugs. Nandun agad, kinakabit agad sa mga sa issue po ni President Duterte, former President Duterte. Yung mahirap dyan sa gobyerno, no? Imbis maganda na yung kinatakbuhan ng kanilang investigasyon, sabi ko sa kanila, kuha na lang, you work where your evidence is leading you to. Kung saan papunta yung ebidensya, doon. Kung papunta doon sa mga pulis o sino, may mga government official na tatamaan dyan sa kanilang investigasyon, hindi pa na sila ng kaso. O wag yung hindi pa nag-wrap up yung kanilang investigation. Meron na kagad sila mga teorya na kinakabit sa war on drugs. Yung anong connection doon? Anong connection doon? Bakit ganun kagad? So ang tao tuloy mag-iisip na ito, pamumulitikan naman ito. Matagal na itong tumahimik itong kaso na ito. Tapos ngayon kinakalkal na naman kasi gustong idikit doon sa mga Duterte at sa Duterte administration itong mga krimen na ito. So nakakawalang gana tuloy you are excited, you are happy na magkakaroon na ng hustisya yung mga missing sa Bungero. Dahil ako mismo, I am very much I am very privy in that investigation dahil ako mismo nag-imbestiga niya. Kaya nga nakasuhan ng serious illegal detention at kidnapping yung sila Julie Patidungan et al. Dahil nga doon sa investigation na ginawa natin at saka yung mga pulis ng Batangas PPO. Ang masama ho kasi dito, baka baka gamitin tong si Atong Ang. Halimbawa kung kasi may papanood tayong video mamaya sa inyo na pinag-ienterisan etong na to, etong tawag dito, etong isabong ni Atong Ang, parang gustong kunin. Di umano. Ewan ko kung sino gustong kumuha niyan. Ngayon, baka mamaya ang kapalit na, sige, sa iyang isabong, basta tumayo ka lang, ituro mo lang si Duterte. Yun yung mahirap dyan na mangyari. O kaya eto si Senator Bato de la Rosa ang ituro. Ang mga intelligence operatives na positively in-identify nung asawa, mother at kapatid nung isang yung ng pitmaster, yung para may dating station ba yun? Master yun yung si Lasco. Kaya nga nakasuhan yung mga pulis na yun dahil sa ating investigation. Tapos ngayon ipipilit na naman nilang i-connect sa war on drugs.
hindi ko makita yung motibo, no? Bakit kung involved ba sa droga yung mga lising sa bungero. Ayun pa nga yung masama dyan, baka ang gawin dyan ipipilit na involved sa droga. Kahit hindi na, mga kamag-anak dyan ng mga missing sa bungero, wag ko kayong papayag. Kung alam nyo naman na 100% na hindi involved sa droga ang mga kamag-anak nyo. Baka mamaya ipilit yan na involved sa droga yung mga kamag-anak nyo, gamitin yan. Ebidensya laban lang sa mga Duterte. Baka yan ang gawin dyan. Pero, baka lang dugang offense nila ay panyonyupi sa sabungan. Doon sa isabong. Bakit naman ikukulik nila? Siguro kung sabihin nila yung mga tao na ay pulis ang gumawa, pulis ang gumawa, di at kasuhan niyo yung pulis, huwag niyo hindi naman na ginagawa, kung sila man na gumawa nung pagpatay doon sa missing sa bungero, hindi naman na ginagawa yun dahil sa war on drugs, ginawa lang yun dahil sa pera na natatanggap nila dyan sa bilang suhol sa kanilang ginawa nila yan nung suhol galing dyan sa nagpapautos dyan sa pagpatay ng mga tao na yan. Diba? Malayo. Hindi makunik. At meron pa nga sila kahapon na sinasabi, posibleng ebidensya kasi ang bilis nagsiyasat sila sa Taal, merong mga nakuha daw mga nasa tawag nito, sako. Meron daw mga buto, kapansin-pansin, alam agad, no? Maraming mga katanungan dito na anong nangyari dito? Ilang taon nang nakalilipas, buo pa rin yung sinasabing sako, hindi ba siya kumbaga na-decompose or kung ano ba, tapos bakit biglang mabilis na nakita yung sa lugar mismo. Maraming mga katanungan, imbis na mabigyan ng kasagutan yung kaso, mas more na nag-open po sa mga katanungan po, Senador. Yun nga. Dapat, meron naman tayong technology na mag-probe or disprobe sa mga ebidensya na nakikita. Dahil lang yan, ipa-DNA nila yung mga buto na yan. Paano, Senator Bato, kung pati yung mga DNA test na yan manipulahin? Yan ang mahirap dyan. Yan yung mahirap dyan, kung pati yung DNA na yan alam mo na, gapangin. Kung kanino mag-match, kung mag-match sa isa sa mga missing sa bungero, then probably it can be taken into as evidence yung mga buto na yan. Opo, kayo po ba pangungunahan din or meron na bang mga komite kayo ngayon, Senador, or yung komite mo last time yun pa rin yung magiging komite mo ngayon? Most likely, Admar, most likely dahil nga meron naman tayong principle of the equity of the incumbent. So most likely yung pa rin ang hawakan natin. At ito pong issue po ay muli po bang mabubuksan yung investigasyon dyan po sa Senado? So para kung yung committee ko is concerned, nagsubmit na kami ng committee report, no? At it was adopted by the Senate at nandun yung mga recommendations natin. But then kung meron mag-file ng resolution at ma-refer ito sa committee ko, I am willing to reopen the investigation. So yun, no? So, barang gustong pag-usapan ulit to ni Senator Bato. Kaso, ang dami mo pang kailangan pag-usapan, Senator, May mga inaantay pa kami na sana iyong buksan. So, eto, dito tayo sa sinabi ni Ma'am Cathy Binag, atong ang sanay na sa bakbakan. Ito, sanay na sa bakbakan. Ito na kaya ang katapat ni SOJ Remulla, Cathy Binag. Dito rin natin nalaman na parang pinag-iinteresan tawag dito, etong isabong ni Atong Ang. So panoorin natin. Pag-iinteresan daw ang isabong business ni Mr. Atong Ang. Sino kaya ang nag-iinteres? Plus the fact, eto lang yan, ako, kasi si
Atong Ang, Mr. Atong Ang, nakulong na yan eh. Baga sa sanay na yan sa bakbakan. Yes. Hindi kaya eto na yung magiging katapat ni Boying Remulla. Kasi hindi rin papayag yan. Sa tingin mo, Miss Kat, papalag si Atong kaya? Oo naman. Nakita niyo naman, nag-file na ng demanda. Tapos sila, Boying Remulla, hindi pa nagkakaso. So, baga sa inunahan niya ng mag-file siya ng demanda to prove kung ano man yung gusto niyang patunayan. You know. Actually, na-vlog ko yan kagabi. Panuorin nyo doon sa mga hindi nakapanood. Mas maganda yung alam na plano. Ito may alam to eh. Ang balita lang naman at magtatanong tayo. Napag-iinteresan daw ang isabong business ni Mr. Atong Ang. Sino kaya ang nag-iinteres? Oo, alam nyo, hindi lang milyon, no? Bilyon ang kitaan dyan sa isabong na yan. Kaya alam nyo naman, no? Kung yung KOJC compound, Glory Mountain, Prayer Mountain, gusto ngang kunin. Yung Pogo nga, ginawang Pigo. Yan pa kayang isabong. Diba? Baka gawing niyang di-sabong. As the fact, eto lang yan. Ako, kasi si Atong Ang, Mr. Atong Ang, nakulong na yan eh. Baga sa sanay na yan sa bakbakan. Yes. Hindi kaya eto na yung magiging katapat ni Boying Remulla. Kasi hindi rin papayag yan. Oo naman. Hindi ito usapang tapatan. Boying Remulla, Atong Ang. Kaya Atong Ang ako ngayon lang naman nagkapersa yan si Remulla. Ngayon lang nagkaroon ng kapangyarihan nung sumipsip yan kay Marcos Jr. Si Atong Ang, bata pa lang, bilyonaryo na. Diba? Kaya Atong Ang ako dyan. Miss Kat, papalag si Atong kaya? Oo naman. Nakita niyo naman, nag-file na ng demanda. Tapos sila, Boying Remulla, hindi pa nagkakaso. So, baga sa inunahan niya ng mag-file siya ng demanda to prove kung ano man yung gusto niyang patunayan. Forward natin Lahat posible kasi. Lahat posible, lahat ng anggulo pwede nating isipin, especially pagdating dyan sa isabong business niya kasi napakalaki ng involved na nakita at malaking negosyo yan. You know? So, lahat imposible. Di ba sabi nga, if you give immense power to an abusive person, they will always think that untouchable sila. Pag binigyan mo rin sila ng yung immense power, yung fame, power, and money, right? Pag lahat yan magkakasama, feeling na sikat na sila, feeling na untouchable sila, feeling na dami lang pera. But as always, parang yung usapan natin kahapon, lahat ng leader na nag-abuso, kahit na sino pang hari at reyna sa buong mundo, based on the history of the world history, lahat ng abuso, lahat walang pinuntang maganda. Correct. So yun, galing yan kay Ma'am Cathy Binag na pinag-iinteresan nga po daw yung isabong ni Atong. Di alam nyo, may 80 to 70% na naniniwala ako. Kasi talagang malaki. Malaki ang malaki ang pera diyan sa isabong ni Atong Ang. Alam nyo naman ngayon na kapag ikaw ay medyo lumalamang sa ating bansa, kailangang wag mo lamangan yung isang tao. Hindi pala, tatlo pala sila. Wag mo lamangan yung mga tao na yun kasi gusto nila sila lang yung laging lamaw. Pero yun nga, may mga bali-balita din na kaya daw pinag-iinteresan yan is parang gagawing panakot kay Atong Ang na tumistigo ka laban sa mga Duterte. Turo mo mga Duterte na siya ang pasimuno sa mga pagpatay ng mga missing sa bungero na yan para namin hindi ka namin pag-interesan. Bali-balita lamang po yun yung mga nakikita ko sa yung mga short video sa mga Facebook so wala po yung katotohanan, pero sana naman wag. At alam din naman natin na etong si Atong Ang may malapit din to Pangulong Duterte, eto rin si Gretchen Barreto at mga Barreto, diba? So sana wag mangyari yun. At kung totoo man to, yung sinabi ni Miss Cathy Binag, medyo nakakaano yan kasi medyo pamilyar yung gawain ganyan, ha? Medyo pamilyar yung mga gawaing akin yan. Yan, nakikita niyan. Kasi may one time kasi may mag-asawa na nakasakay sa... kwento ko lang naman. One time kasi may mag-asawa na nakasakay sa aeroplano. Ngayon, sa Davao sila na hindi pala aeroplano, helicopter. Napadaan sila ng Davao.
Ngayon, nakita nila yung napakagandang kingdom o kingdom compound ni Pastor Apollo C.K. Buloy. Aba, tinuro daw ng babae. Sabi niya, that's mine. That's mine. Eh, syempre, ang kingdom, hindi nagawa ng mga presidente, unang mga presidente yung kingdom na yan. Kahit yung Araneta Coliseum ang liliit sa kingdom ng KOJC. 'Di ba? So, napag-interesan at sobrang ganda naman din kasi. 'Di ba? Saan ka makakita ng may first world country ang isang lugar sa Davao. Hindi lang isa, kundi 3. Tapos nadaanan pa yung Glory Mountain. At lalong-lalo na yung Prayer Mountain na akala mo nasa nasa Encantadia. Nasa sa sobrang ganda. So may dalawang mag-asawa na ganyan. So parang familiar doon sa Isabong kasi nga ang Prayer Mountain, Glory Mountain, tsaka KOJC compound billion talaga. Hindi lang billion, baka trillion pa nga ang halaga ng mga properties ni Pastor. Ay, hindi pala ni Pastor, ng KOJC, no? So wala namang property si Pastor kundi sa KOJC ang nakapangalan lahat. So ganun. Ito pa yung Isabong billion ng income yan. Araw-araw, no? So talagang may mga time na pwede ka talagang pag-interesan Lalo't may mga tao talaga na hindi kontento sa kanilang kapangyarihan, sa kanilang yaman at sa kanilang alam mo yung kanilang posisyon sa buhay, ayaw nilang nalalamangan sila. So yun mga banateros, mga kabiyayan, anong maikokomento nyo rito sa mga nawawalang sabungero? Dapat po bang i-connecta ito sa war on drug na nangyari nung panahon ni Pangulong Duterte? At ito ba ay talagang dapat bang tumistigo si Atong Ang laban sa kay Pangulong Duterte para